nakikita that the Lord Jesus, no, He is the one who is the host of the celebration because that was the Passover in the New Testament na sinicelebrate nila. If you remember, na noon minsan ng Panginoon, when He was about 12 years old, ang kanyang mga magulang, no, kanyang foster parents, si Mary, Joseph, maaaring kasama pa mga kapatid niya, ay pumupunta sila once a year, no? At pupunta sila ng templo at doon sila ay nakikisa sa Passover. Now, at this time, when Jesus started this ministry, this time ang Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, siya na ngayon ang siyang nag-institute ng Pascual, tinatawag na Passover, together with his disciples upang i-celebrate. Now, that particular day, okay, that day, that time, yung first time na Panginoon ay nag-institute ng Passover, na siya ay nag-declare na sila ay magkakaroon ng pagsasalo-salo. That was the day before na ang Panginoon ay dadakapin o ipagkakanulo ni Judas. And during that time, ang Panginoon ay nagpikis ng kanyang baywang at kumuha ng tinapay at ito ay distribute niya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ito ang aking katawan, at kumuha rin siya ng popa at sinasabi niya na ang laman ng popa, ito ang kanyang dugo na pinagtibay at ang dugo ay namabubuhos para sa marami. You know, in the Bible, there are two kinds of covenant. Yung the Old Covenant and the New Covenant. Okay? Sa Old Covenant, yung Passover, na tinatawag ng Pascua, ay galing yun, nag-originate yun sa lumang tipan. Okay? Alamin po natin. Sabagat sa tekstong ito ay sa pagtitipon ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, ay kanyang binibigyan ng ilustrasyon ang magaganap sa kanya. No? Sabagat ang Panginoon ay very smart upang higit nga maintindihan ng kanyang mga alagad ang isang bagay ay gumagamit siya ng illustration, gumagamit siya ng mga kwento, and at this time ay in-illustrate niya yung kanyang mangyayari sa kanya bilang tinatawag na Passover lamb o tinatawag na handog o sakripisyo. At kung bakit nga ginawa ito ng Panginoon upang higit na maintindihan ng kanyang mga alagad na ang tunay na Passover, yung Passover na ginagawa niya is a symbol or ito ay isang pagpapatunay o isang pamamaraan na kanyang ini-establish yung tinatawag na New Testament o Bagong Tipan sa kanyang kapanahonan, no? Panahon ng ating panahon ng mga alagad. So during that time, ang pagkain ni Jesucristo sa bispiras ng kanyang kamatayan ay isang pagkain, alam natin, na hindi lang inihanda ng kanyang mga alagad, kundi ito rin ang sinadyaan ng Ama na kanyang kakainin. Sabagat it could be, yung pagkain niyo may not be the best meal that he had. Hindi katulad ng mga bibitayin noon, sa Pilipinas, kapag ikaw inahatulan ng araw ng silya elektrika, pakakainin ka muna ng masarap na pagkain, pamimili ka, pag gusto mong pagkain, pabibigyan ka ng menu, at doon ka pipili. But at this time, ang Panginoon, before His crucifixion, dahil alam ng Panginoon, mangyayari sa kanya At sinabihan na niya ang mga alagad niya, and through that, Passover gathering, sinabi ng Panginoon na ang kanyang na siya ay mamamatay at kanyang inilalarawan ang klase ng kamatayan na magaganap sa kanya at ano nire-represent ang kanyang kamatayan, ang kanyang katawan at maging ng kanyang dugo. Okay? At kung kaya nga sinasabi rin ng Panginoon na pagkatapos niyang ibigay ang tinapay at pagkatapos niyang ibigay ang alak, sa kanyang mga alagad, sinabi niya, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. So that means He instituted the New Covenant, and that New Covenant is the covenant of His blood, the covenant ng kanyang banal na dugo, ang covenant ng kanyang kamatayan na mangyayari sooner the next day
na siya ay magkakaroon ng tinatawag na pag-uusig o paghatol sa kanya, so siya ay dadakpin at kung saan ay alam niya na siya ay inihanda na rin ng Ama upang isakripisyo o bakihanto ang kanyang buhay para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Now, ginamit ni Jesus ang okasyon ng Passover. Kasi yung Passover during the Old Testament, okay? At yung Passover ngayon ay hanggang ngayon ay sineselebrate pa ng mga Hudyo. The Jewish community still celebrating the Passover. Nagkakatay talaga sila ng lamb at nagkakaroon talaga sila ng gathering. Pero sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, when He instituted the new covenant, ginamit niya yung celebration na iyon to describe yung mga bagay na mangyayari sa Kanya and also para maitatag yung new covenant o yung bagong tipan sa panahon nating ito. Okay? So, ang lumang tipan na umiiral mula na ibigay ang propesyon kay Moises ay umikot saan? Sa mga ritual. During that time, sa Old Testament, ang Passover ay umiikot saan? Sa pag-aandog ng tupa, no? Ng mga kakatayin na tupa, lilitsunin. At ito ay kinapapalooban ng ritual at ng mga symbolic sacrifices. Yun ang Passover noon. Pag sinabing Passover, ito ay puno ng mga seremonya. Hindi nga basta lang kakain. Hindi katulad natin na kapag tayo kakain tayo, no? Magkakaroon tayo ng eating fellowship, kakain lang tayo, tapos na. Pero yung kanilang mga kakainin, may mga misayo, may mga particular meaning kung bakit yung tupa at ano yung klaseng tupa na kanilang pagsasalusaluhan, and then may mga sequence of events at yan ang ating tatalakayin mamaya. So nais lang matutunan natin ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi na nabubuha sa pamamagitan ng ritual, ceremonial, at sa pamamagitan ng mga paghahandog o mga sacrifices. Sa lumang tipan, alam natin, para mapatawad ang kasalanan ng tao, they have to sacrifice a lamb. Now, in the New Testament, sabi ni Jesus, ito na yung bagong tipan. Ibig sabihin, yung Old Covenant, superseded na yan. I chopped it, no? Superseded. Hindi na yan ang dapat na i-practice o lakaran ng mga mananampalataya sa panahon ito, sabagat ako mismo ang forever Passover Lamb. Ako mismo, sabi ni Jesus, ako mismo ang aking katawan at ang aking dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, sapat na upang ang tao ay mapatawad sa kanilang kasalanan. So, ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pamagitan ng religious rituals at sa pamagitan ng mga ceremonials, kundi ang kaligtasan ay dumarating. Katulad ng sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, that for by grace you have been saved through faith. Ganun dumarating ang kaligtasan. Dapat ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya sa ilalim ng biyaya upang tayo ay maligtas. Amen? Now, ang mga ritual sacrifices na ito ay nakaukol saan? Nakaukol sa pag-asa nila. You know what? Maging sa panahon nito, ang mga Hudyo, no? The Israelite people who could not believe and who does not believe to Jesus Christ, no? Bilang kanilang Savior, bilang kanilang Messiah, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas nila hanggang sa panahon nito. That's why yung kanilang mga rituals, yung kanilang mga sacrifices, yung mga religious sacrifices nila, no, mga ceremonials, ay hindi pa nahito hanggang sa mga oras na ito. So they continually offer, you know, yung mga rituals nito, yung lambs na susunugin, they gather for the Passover to commemorate, you know, kung ano ang ginawa ng Diyos in the Old Testament na pagdiligtas sa kanila. Sabagat yung Passover ay galing po yan. Remember, noong ang mga Hudyo ay gusto ng Diyos na palikasin o palisin, palayain ang Pero mula sa 400 years na pagkaalipin in Egypt.
Now, the Pharaoh so stubborn, no? Sa sobrang tigas ng ulo ng Pharaoh, umabot na ng 10 salot, no? Ang kinakailangang maranasan ng mga taga-Egyptyo. Doon sa ika-10 salot nung palang siya natauhan, sapagkat doon sa ika-10 salot, lahat ng panganay ng mga taga-Egyptyo, maging mga hayop, ay papatayin ng Diyos. Kaya nga nagbigay ng instruction sa Panginoon, at yan yung ating tatalakayin ngayon. Now, ano po yung katotohanan doon sa Old Covenant o doon sa sinasabing Passover sa Lumang Tipan? Sabagat ang Passover ay ang pangunahing kapistahan ng mga Hudyo, the Jewish religious year. Nandiyan pa ba kayo? Please bear with me. I need to teach this to you para maunawaan po ninyo yung kahulugan ng communion. Kaya hindi natin igagalang ang komunyon, hindi natin bibigyan ng respeto at bibigyan natin ng pagtutuon ng ating atensyon. Yung ginagawa natin every first Sunday of the month hanggat hindi mo ito naintindihan. So yung communion galing yan sa Passover in the Old Testament na ang Panginoon, ang Diyos, ay nilampasan niya ang bahay ng mga Hudyo na kung saan ay merong pahit na dugo ang kanilang mga dugo. Sabi po ng Exodus chapter 12 verse 3 to 8. Sabi ni Yahweh ganito, at sabihin nyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwan, the 10th day of the month, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang bagong tupa, isang buong tupa, magkasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi makaubos ng isang buo, at ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Yan po yung ordinansa na binigay ng Panginoon sa Old Testament doon sa mga Hudyo, na sa pagdaraos nila ng Passover, they need to choose a lamb o pwede po kambing, no? At sa ika-10 araw, ihanda nila ito at ikikip nila ito until the 14th day, no? Sa 14th day, doon nila ito kakatayin. Okay? Now, sabi ng verse 5, kailangan lalaki ang tupa at ang kambing at 1 taong gulang. 1 year old yung tupa o kambing. At ang sabi nito, ang katangian, without blemish, walang kapintasan. Okay? At ganoon naman na talaga ang nangyari. Maging ating Panginoon, bilang the sacrificial lamb, He offered Himself without blemish, without spot, without any signs of sin sa kanyang buhay. So sa verse 6, aalagaan ito hanggang sa ika-4 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kanilang nagaang hayop. Now this is about the lamb that prepared in the 10th day of the month, and then at the 14th day ay kanilang ikikip to, and on the night of the 14th day, lahat ng pamilya, lahat ng household, sabay-sabay nilang papatayin yung kanilang mga inalagaan na mga tupa or kambing.